What's up kabayan? Welcome back to my channel. Tara, pag-usapan natin ang mga red flag ng agencies dito sa Poland para maging aware yung iba nating mga kababayan na paparating pa lang at nangangarap magtrabaho dito. Video na naman yung mai-share ko sa inyo about sa mga red flags ng mga agencies dito sa Poland. So yung iba siguro ay naranasan nyo yan, o yung iba makakaranas pa lang. Ako naranasan ko ay hindi naman ganun ka lala So kaya nais kong ibahagi sa inyo itong video na to. So mag-start tayo So ano ba yung mga red flag ng agency na pwede nyong paghinalaan So of course unang-una registration. So kung alam nyo yung agency walang papel, hindi talaga siya lehitimo sa gobyerno, so wag na kayong magtangkang magtagal pa or mag-positive thinking na legit yung agency niyo. Pag alam niyo walang registration, umalis na kayo, huwag na kayong magtagal-tagalan pa. So napakaraming mga kababayan dito na makakatulong sa inyo So ang pangalawa na pwede kong pang masabing red flag, syempre yung unpeace So kinakailangan walang sinisingil sa inyong bayad, kasi unang-una sa lahat OFW tayo dito. Kinakailangan yung agency, business niya yan, so kailangan niya maghanap ng mga tao, hindi yung maningil, kasi naghahanap tayo ng trabaho para kumita, hindi para magbayad So of course merong mga sitwasyon na kailangan magbayad ng accommodation. Alam ko may mga sitwasyon ganyan lalong-lalo na sa factory. So pero yung sisingilin kayo sa ganito, sa ganyan, so maghinala na kayo doon. So isa sa mga red flag yan dito So ano pa ba yung mga maaaring red flag? So sinulat ko dito sa phone ko. So kinakailangan, of course, meron kayong kontrata, hindi yung handwritten na contract na sinasabi lang na ganyan, na ganito. So pag-isipan nyo ng mabuti, pag binigyan kayo ng agency ng ganyan, kasi maraming ganyan, lalong-lalo na yung mga Ukrainian na agency ang humahawak. So kasi mga kupal yung mga mga lahi. So naghihirap na nga yung bansa nila, kinukupal pa yung mga kalahi natin. So marami akong naririnig na ganyan. So alam niyo yung yung isa pang red flag na pwedeng yung paghinalaan ay yung unrealistic job offer. So ano ba yung mga unrealistic job offer? So kung walang talagang kasi nakikita ko yung unrealistic job offer kung walang tatak. So kinakailangan, alam niyo yun, 'di ba? Kapag may kumpanya ka, so kinakailangan merong tatak yung papel na binibigay lagi sa inyo or signature ng isang director o may-ari. So kung ang job offer sa inyo ay handwritten lamang, wag na kayong magtaka, wag na kayong magdalawang isip na magpatuloy pa dyan sa agency na yan, kasi ang ending tatagal at tatagal lang yung process ng pag-apply nyo ng TRC, kasi nga kapag illegal yung agency at hindi naka-register sa government dito sa Poland or sa immigration, walang pag-asang mabigyan kayo ng temporary residence card here
So ano pa ba yung mga maaari nyong sinulat ko siya dito. So of course kapag binigyan kayo ng agency ng contract na hindi nyo maintindihan, so isang red flag yan. So kinakailangan nakatranslate yan sa English, ano. So kinakailangan kapag binigyan kayo ng may-ari or ng assistant ng agency ng kontrata or working permit, so kinakailangan ay naiintindihan ninyo yung nakalagay doon o yung nakasulat doon. Hindi pwedeng sabihin lang sa inyo na walang translator, walang ganyan. So 2025 na ngayon, so napakadaling i-translate niyan sa Google or sa computer, ano. Kung talagang lehitimong agency yan, walang dahilan. So lalong-lalo pa ngayon 2025 na lahat ay magagawa na sa internet. So ang isa sa pinakang mahigpit dito, of course, na red flag kung wala kang working permit. So no working permit. Of course, sinasabi dito sa Poland na pwede ka maghintay ng 2 to 3 months or 3 to 4 months. So pag wala pa kayong working permit up to 3 to 4 months, sabihin natin 3 to 4 months. So maghinala na kayo na bogus yung agency na yan, ano. Siyempre yung mga agency na yan, so maraming mga propaganda yan, marketing strategy. So hintay ka lang dyan, darating din yung working permit mo. So may mga kababayan din tayo na binubogos din yung kapwa kabayan. So napakaraming mga kabayan na ganyan. Kumita lang ng pera, wala nang pakialam kahit masagasaan yung kapwa Pilipino, ano, dito sa abroad. So okay lang kung sa Pilipinas, pag lang dito sa abroad, no. So matatanggap ko pa. Pero pag dito sa ibang bansa, kawawa naman yung kabayan, di ba? So yun, isa sa mga red flag yan, yung hindi ka mabigyan ng working permit. So kinakailangan may working permit na ibibigay sa iyo. So of course, lahat ng agencies ay may mga website or Google or makikita nyo yung location. So kapag walang location yan na nilagay sa Google or sa Google location, so para sa akin isa na ring red flag yan, kasi paano mo mahahanap yung agency kung walang location, walang address, walang reviews, di ba? So sabihin natin na bago pa lang yan, so kinakailangan may address yan, kasi kailangan ng address sa lahat para i-register doon sa government, di ba? So kung walang address, walang alam niyo yun, walang reviews sa social media or sa Google, maghinala na rin kayo. Para sa akin, isang red flag na rin yan, ano? So ano pa ba yung mga pwedeng maging red flag na kanahinala? Yung salary deduction na sobrang laki, di ba? So matatanggap ko na merong deduction na maliit lang, lalo na sa ngayon, pamahal ang sitwasyon dito sa Poland. So matatanggap ko na may deduction. Pero kung yung kalahati ng sahod mo ay talagang kakaltasin ng agency, so maghinala na kayo na bogus din yan. Kasi ang ending kasi niyan, guys, mga kabayan, so may hirapan kayong apply ng TRC dito sa Poland, or yung tinatawag na temporary residence card. So napakahirap nung ganun, kasi yung isa sa pinakang mahalaga sa panahon ngayon ay yung legit yung agency para mas madaling makapag-release ng temporary residence card dito sa Poland. So kaya kinakailangan talagang background check ninyo yung agency ninyo para dun sa mga kababayang paparating pa lang dito sa Poland, yung mga gustong lumipat na nandito na sa Europe. So kinakailangan ay i-background check ninyo, kung gusto niyo talagang maging isang legal na OFW dito sa Poland.
So ang isa pa sa mga kabayan ko na pwedeng may advice, so huwag kayong magpadala sa mga salita na malaki ang sahod doon, malaki ang bigayan doon. So paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na may bracket yung salary dito sa Poland. Kahit yung mga lokal na tao, kapag tinanong niyo dito yung lokal na Polish, tinanong ninyo, hindi yan maniniwala sa inyo na ganyang kalaki ang sahod ninyo. Kaya huwag niyong kinukupal yung kapwa niyo Pilipino dito para maging marketing lang. So maaaring tumaas yung sahod nyo base sa experience ninyo, so base sa tinapos nyong pag-aaral, ano. So kung nakakuha kayo ng experience dito, matagal na kayo sa Poland, so maaaring tumaas ang sahod nyo. Pero kung baguhan kayo dito, kakadating nyo lang at tumanggap agad kayo ng mataas na sahod at inoperan pala kayo agad ng malaking sahod, so maaaring bogus yung agency, ano, or hindi legal. Base sa experience ko ay no salary deduction, ano, without explanation. So kapag naranasan nyo yan, kinaltasan kayo ng walang pasabi or wala man lang pahintulot sa inyo, so para sa akin ay isang red flag yan, or isang peking agency kapag ginanyan kayo ng agency, ano. So ang huling red flag na maaring talaga namang red flag para sa akin ay yung wala talagang office. So ang address lang ay sa online lang, ano. So kapag ang agency or hinakayat kayo ng kaibigan nyo, nasabi lang na ganyan, oh tara doon kasi maganda ang offer nun sa online ng agency na yon. Pero sa physical, sa realidad, wala palang opisina, ano, walang mapuntahang office. So isang peke yan, mga kabayan. Kaya mag-iingat kayo sa mga ina-applyan nyo. So base sa mga naririnig ko na mga dumating na dito sa Poland at mga paparating pa lang, so napakaraming humihingi ng advice, mga kabayan, ano. So ito naman yung ma-share ko sa inyo bilang isang OFW na nag-agency din dyan sa Pilipinas at nagtrabaho din ako sa agency dito sa Poland, ano. Unang-unang na-experience ko ay syempre libre yung bahay ko. So way back 5 years ago. So hindi kami kinakaltasan na according dun sa agency, ano, sa may-ari na si Papa Peter. So tinatatanggap ko yung sahod ko ng buo, kaso nga lang hindi siya nagsusumiti ng payslip. Yun yung masakit doon, mga kabayan. Hindi siya buwan-buwan nagbibigay ng payslip. Kung hindi ka humingi at hindi ka nag-complain na asan ang payslip ko, saka pa lang siya magbibigay, ano. So kung hindi siya mandatoring nagbibigay talaga ng payslip, yun yung red flag para sa akin doon sa agency ko na yun. Pero overall, okay naman siya kasi hindi naman kami kinakaltasan ng gano'n kalaki. Ang nadidinig ko lang na problema ay talagang hindi siya nagsusumite ng maayos or hindi siya nagbabayad ng maayos na tax dito sa government dito, ano, sa Poland. Kaya nagiging problema ay natatagalan yung proseso ng pag-apply namin ng TRC. So isa rin ako sa nakaranas niyan. Almost 2 years din ako naghintay sa TRC na yan bago ako nabigyan ng temporary or ng decision, ano. So nainis din ako dyan, na-depress. Kaya may advice ko sa inyo, so napakadami nang naka-experience ng ganyan. So tagain yung maghanap ng maayos na agency kahit hindi ganun kataas ang sahod, basta maging legal yung pagtatrabaho nyo dito sa Poland. Kasi sa panahon ngayon, lalo na ngayong 2025, so kinakailangang pag-ingatan nyo yung mga dokumento ninyo or yung mga legal documents ninyo. Kasi
talagang ang mga immigration officer or yung police officer dito, once na matimingan kayo niyan at wala kayong mabigay na maayos na dokumento, matik na deport talaga kayo mga kabayan. Kaya maganda kung may advice naman ay kailangan aware kayo, maging aware, hindi pwedeng lakas lang ng loob lagi, bahala na si Batman, siyempre yung iba nating mga kababayan ay ganyan, lakas lang ng loob, bahala na si Batman lagi ang sinasabi, hindi nila ginagamit yung tamang proseso or tamang way ng pamamaraan. So isipin nyo na nandito tayo sa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa Poland, nagkakaroon ng mahigpit na sitwasyon sa mga foreigner, kasi nga maraming mga issue na nadidinig ang immigration or ang gobyerno, kaya alam niyo yun, nagkakaroon talaga ng higpitan. Hindi ako nananakot or hindi ako gagawa lang ng kwento mga kabayan. Isa ako sa patunay kasi nandito ako sa Poland, nagtatrabaho ako bilang isang skilled worker. Kaya laging nasa bulsa ko ang passport ko or nasa bag ko ang TRC ko. Hindi ko yan kasi ang susi ko dito sa Poland. Hanggat hindi ako nagiging residente dito or permanent resident, talagang nilalagay ko sa bag ko or sa bulsa ko ang TRC ko or yung temporary residence card ko dito sa Poland mga kabayan. Alam ko hindi madali yan para sa iba dahil nga marami akong nadidinig na alam niyo yun, weaknesses or kahinaan ay ang pag-apply ng TRC. Yung iba kasi hindi talaga makapaghintay dahil gusto nilang magbakasyon sa Pilipinas. So dahil may pamilya sila doon, mayroon silang anak at asawa, o kaya't nagkakaroon ng depression yung iba sa pag-apply ng TRC. So yung iba naman ay nag-i-enjoy habang iniintay ang decision nila sa pag-apply sa TRC mga kabayan. So basta ang advice ko lang sa inyo bilang isang OFW, isang kabayan dito sa Poland. So, kailangan maging aware kayo lagi. Huwag kayong mahiyang magtanong dito. Kung may mga katanungan kayo, magtanong kayo sa comment section ng video na to. So, maaaring sagutin ko yan ng hindi man madali or hindi man immediately na masasagot ko. At least, pag nabasa ko yan, gagawan ko ng kasagutan, mga kabayan. So kaya't magtanong kayo kung may mga katanungan kayo about sa pag-process ng TRC dito, paano kumilos sa ganyan, paano kumilos sa ganon. So tanungin nyo lang ako mga kabayan. So nandito naman ako for almost 5 years, wala pa akong balak umuwi dyan sa Pilipinas. Kaya alam nyo yun, pwede ko pang masagot hanggat kaya ko yung mga katanungan ninyo, kasi wala naman ako masyadong pinagkakabalahan mga kabayan kung hindi gumawa ng video. I-explore ang Poland, bisitahin ang magagandang lokasyon dito sa Poland, alamin ang culture, pag-aralan ang culture, i-enjoy ang buhay ko. Kaya lahat ng mga nakikita nyo sa video ko ay talagang ini-explore ko lang yung sarili ko at pinapag-aralan ko. Kaya maraming salamat nga pala sa walang sawang suporta nyo sa video sa YouTube channel ko mga kabayan. So isang karangalan ang makapagbigay sa inyo ng maayos na video. Hindi man ganun kaganda, hindi man ganun ka-professional ang paggawa ko ng video. Kasi wala akong time para sa editing skills mga kabayan. So, ang meron lang ako ay recording skills. Kaya
ito lang yung makikita nyo talaga sa video ko. So, puro recording lang, konting editing. So, maraming salamat guys sa walang sawang suporta ninyo sa YouTube channel ko, So, sabi ko nga, kung may mga katanungan kayo, mag-iwan lang kayo ng comment sa comment section ng mga videos ko at patuloy kong re-replyan yan or pwede kong gawan din ng content at i-mention ang pangalan nyo mga kababayan, So, yun nga, sana ay magkaroon ng kaunting tulong sa inyo ang video na yan na ginawa ko or mga video na ginagawa ko. Dahil sabi ko nga, hindi naman ako eksperto. So, lahat ng mga video ko or halos lahat ng mga video ko ay base lang sa experience ko mga kababayan, So, patuloy pa rin akong nandito sa Poland, nangangarap at ini-explore pa rin ang sarili ko, dinidevelop kung ano pa yung kaya ko, mga kabayan. So, once again, ako si Adrian. At maraming salamat sa inyo mga kabayan.